gabing magkausap. Plana'y malinaw, wala raw kupas. Akala ko'y kakampi ko, hindi ko alam, kalaban na pala sa dulo. Sa mundong puno ng numero at hindi lahat ng ngiti ay tapat. Habang tumataas ang risk at bigla, unti-unting lumalago ang tiwala. Ang tiwala, ang panguna ng puso, mas mahal pa kaysa sa tubo. Kung sino pa ang pinakamalapit, siya pa pala ang sasakit. May tiwala, madaling masira kapag pera na ang nagtitinita. Kung sino pa ang di ko inakala, siya pa ang nanatiling totoo pala. Hello everyone, mga kapatid. Nandito na naman po si Maludil Santos para po magbigay ng reaction about po kay Daddy Frankie. No? Sa mga nakaraang araw po, mga kapatid, na tayo po ay nagbigay ng pangkabuhayan ni Nanay Ansing. Ano po? Marami po akong nabasa at may tumawag pa po. Sorry po doon sa tumawag. No? At dito nga po may nagsabi na dapat daw po kung ako daw po ay tumulong, dumirekta na lang daw po ako doon sa tinutulungan, sa beneficiary. Hindi na ipadadaan kung kani-kanino. Mga kapatid, ito lang ang tanging kasagutan ko. Nasanay na po ako na iyan hindi ko po pwedeng idiretso doon sa beneficiary po ng mga tinutulungan gaya ni Daddy Frankie. Ano po? Ang masasabi ko lang po ay hindi naman po ako sa inyo galit. Dahil opinion nyo yun. Unang-una sa lahat po, ang beneficiary ni Daddy Frankie, hindi ko po kilala. No? At higit sa lahat, mga kapatid, ayaw ko pong lumaktaw sa taong nakatuklas sa kanilang beneficiary. Nandito tayo kay Daddy Frankie para po sumuporta. Dahil nakikita natin kung gaano siya kabuti na tumutulong dito sa mga beneficiary po. Ano po? At wag nyo talaga pong akong turuan. Dahil alam ko po ang ginagawa ko. Alam ko po kung ako'y pwedeng magdiretsyo o hindi. Kung iyan ay ako mismo ang tumutulong dyan, ako ang nakatuklas, ididiretso ko sa kanila. Pero pag once po na may nagbablog dyan, gaya ni Daddy Frankie, at tumulong tayo, wala po akong karapatan na idiretso doon. Dahil si Daddy Frankie lang po ang nakakaalam. Si Daddy Frankie po ang may karapatan na tumulong o ipadaan natin sa kanila. Di ba po? Wala po tayong karapatan. Huwag niyo po akong turuan. Halimbawa po, example po, kung ako man ay magdiretso doon sa beneficiary, anong itatawag sa akin? Hindi lang sa pabida-bida, hindi lang sa pakialamera,
matatawag tayo ng salitang wakwak. Si Malu de los Santos po, hindi po yan magagawang magwakwak. Wala po si Malong de los Santos kakayahan na suportahan sila. No? Hindi ako po professional vlogger. Ang mga professional vlogger gaya ni Ruel of Malalag, ni Daddy Frankie, na patuloy sila talagang tumutulong. Talagang pagtulong lang po ang ginagawa nila. Sino ba naman ako para mangwakwak o magdiretso tulungan sila? Na hindi naman ako ganong kamilyonaryo. Di ba? Kung ano lang ang maipaabot kong tulong, yun lang po. Hindi ako nagpapabida-bida. No? Napakasarap po yung tumutulong ka na wala po tayong hinihingi na kapalit. Bakit gano'n na lang kayo? Naaapektuhan, nagagalit kay Daddy Frankie. Daddy Frankie is a charity vlogger. Wag natin siyang utusan na wag nang i-vlog si Aling Ansing dahil nagagalit kayo. Kung kayo po ay tunay na nagmamahal, nagsusuporta po sa programa ni Daddy Frankie, aayaan niyo po. Dahil si Ansing po, napaka-effective niya pag siya po ang ibinablog ni Daddy Frankie dahil may sustansya. Diba? Kahit nga tayo nagagalit, pinanunood pa rin natin. Kahit tayo asar na. Interesado pa tayo sa mga sinasabi ni Ansing. Diba po? Bakit po kayo nagagalit kay Daddy Frankie? Kahit yan si Daddy Frankie, asar na rin, hindi niya magawa. Diba? Dahil tunay po ang pagtulong niya. Tunay ang malasakit niya sa kapwa natin. Diba po? Iilan lang kayo. Marami kaming nagpapahalaga, nagsusuporta po kay Daddy Frankie. Dahil pagtulong lang po ang kanyang ginagawa. Diba? Kaya ang masasabi ko po sa inyo na nagagalit po sa amin, to kay Daddy Frankie, kung ayaw nyo po, manahimik na lang po kayo para hindi po kayo makasakit ng damdamin ng iba. No? Huwag nyo sasabihin sa akin, isa pa akong konsentidora. Hindi po kami konsentidora at konsentidor. Alam namin po kung hanggang kailan po namin tutulungan ang isang tao. Mayroon nga po dyan na nagpapanggap na mahirap, senyor. Yun na po ang hanap buhay nila. Yung mang-uto o yung scam ng kagaya namin. My own experience po. Kaya ako po, kahit po senyor, inaalam ko rin po kung talaga pong pwedeng suportahan ang isang senyor o sino man. Kasi po, ayaw ko na pong maloko pa. No? Sa kagustuhan natin pong tumulong, minsan po talaga naloloko pa tayo. Kaya hindi ako po basta-bastang nagpapadala o nagbibigay ng tulong po doon sa mga nagme-message sa akin. Diba po? Kasi po, may mga tao naman na may kakayahan po talaga
para sa kanilang maintenance. Kung alimbawa po talaga mo po, mga kapatid, malapit kayo kay Daddy Frankie o kay Ruel of Malalag, puntahan nyo. Sabihin nyo na ikay isang senior na walang-wala, na walang kakayahan. O sino man at charity vlogger, maniwagan kayo sa akin. Ipakita nyo na talagang karapat-dapat kayo. O kaya naman, di ba, si Salcido po yan. Nagpapaakyat po yan ng mga mga talagang kailangan ang tulong. Talaga yung walang-wala. Umakyat po kayo sa programa ni Salcido. At manawagan po kayo sa akin. Kasi ako wala po akong kakayahan mag-interview o magpaakyat sa live stream ko dahil hindi po ako ganun ka-professional. At nahihiya din po ako. Ayan, si Salcido po ang kontakin nyo. Jewel Salcido. Magpa-interview po kayo doon kung talagang nangangailangan kayo ng tulong. Huwag po sa akin na kayo po ay magdidiretsyo. Dahil ako po, hindi ako talaga nang i-interview. Yung mga tinutulungan ko pong senior, yun may mga kilala ko na po. Matagal ko pong supporter sila na talagang nakakausap ko sila, tinatawagan nila ako. Hindi po ako basta-basta tumutulong na hindi ko kilala. Sa mga viewers ko po, kilalang kilala ko po sila. Kung gusto nyo naman, kung nasaan man kayo, lumapit kayo kay Daddy Frankie at manawagan kayo sa akin. Totoo po yun. Masarap po tumulong sa taong totoo sa atin. Na alam natin na hindi tayo po lulukuhin. Kaya, doon sa nagsasabi sa akin na magdiretsyo na lang ako sa mga beneficiary na mga tinutulungan ko, nagkakamali po kayo dahil hindi po ako isang kagaya po na walang respeto doon sa tunay na nakakatulong, sa tunay na nagcha-charity gaya ni Daddy Frankie. Hindi po ako pwedeng magpadiretsyo kay Ansing o sino man na tinutulungan ni Daddy Frankie. Iyan lang ang masasabi ko po sa inyo, mga kapatid. Huwag natin pong ibabas si Daddy Frankie dahil totoo po siyang matulungin. At kung talagang totoo po kayong supporter ni Daddy Frankie, please po, lawakan natin ang ating mga pang-uunawa. Huwag natin uutusan po si Daddy Frankie na huwag natin i-vlog si Nanay Ansing. Kung tumutulong man si Daddy Frankie kay Nanay Ansing, normal lang po yun. Normal lang po, mga kapatid. At hindi naman po uto-uto. At hindi naman po kami konsentidora sa sinasabi nyo nga sa amin. Andito tayo para tumulong, para sumuporta. Kung wala po, manahimik na lang. Lalong-lalo na doon sa wala naman pong mga ambag, manahimik na lang. At nagpapasalamat ako sa suporta nyo kay Daddy Frankie. Yun ang napaka-importante. Panuorin nyo yung mga upload niya na huwag kayong mag-skip ng ads. Malaking bagay po yun, yung naiaambag nyo po sa mga sinusuportahan nyo. Iyan lang po. Maraming salamat. At uulitin ko po, huwag po nyong ibas si Daddy Frankie dahil totoong tumutulong po. Napakabuti niya sa ating mga kababayan. Yun lang po. Thank you so much po sa inyong lahat. At muli, nakikiusap ako. Pakiyakap naman po
si Roel of Malalag, Rochelle Morales, at higit sa lahat mo naman po, Malo de los Santos. Thank you so much po. Bye-bye.